Patay po nang natagpuan ng 9 gulang na babaeng ilang araw na raw hinahanap ng kanyang pamilya sa Malaybalay City sa Bukidnon. Nakasilid sa sakot na agnas ng biktima ng matagpuan sa bangin. Base po sa investigasyon, bago nawala ang biktima, may mga nakakita daw na tila may nakabuntot sa bata. Natukoy daw ng mga pulis ang suspect sa krimen at kasalukuyan ng tinutugis sa ngayon. Nakatakdang isailalim sa otopsiya ang bangkay ng biktima para malaman ang dahilan ng pagkamatay ng bata. Pinatatawag po naman ng LTO ang vlogger na gumawa po ng content kung saan nagkunwari siyang nag-full tank at nagpahabol sa gasoline boy sa Alakapan, Cagayan. Nag-viral po ang nasabing video kung saan hinahabol ng matandang gasoline boy ang SUV. Napag-alamang si Harry Florida na dati pong mayor ng Alakapan ang nasa likod ng video. Ang gasoline boy po naman sa video ay si Tyson na isa rin pong vlogger. Kahit na po scripted ang nangyari, pinagpapaliwanag pa rin ng ahensya ang ex-mayor vlogger. Sinuspindi rin po ng 90 araw ang lisensya ng SUV driver at isinilalim po sa alarm status ang sasakyan. Wala pang pahayag sina Tyson at Florida, pati po yung SUV driver bagamat binuranaho ng dating mayor ang naturang viral video. Dapat make up your mind. Anong gusto nyo? Maging vlogger o maging mayor? Hindi pwedeng sabay yun, ano? Sa bagay, baka sabihin niya ex-mayor na eh. O sige po. Sa iba pang balita, mga kapatid, nasapat ng mga otoridad ang higit 30 million pesos na halaga po ng drogang ketamine na itinago sa shipment sa Port of Clark. Nabisto ang droga nang dumaan sa X-ray at ininspeksyon ng K9 unit ang shipment. Ikinubli pang droga sa mga plastic sachet na nasa cable stool. Sa inisyal pong impormasyon, galing sa the Netherlands ang droga. Patuloy naman ang investigasyon para makasuhan ang nakatakdasa ng tumanggap nito at ang nagpadala ng shipment. Ang ketamine ay kadalasang ibinebenta ng mga sindikato bilang isang party drug. May tuturing po naman daw na very unhealthy ang kalidad po ng hangin sa lungsod ng Cebu. Ayon po yan sa Environmental Management Bureau ng Central Visayas. Nagugat nga daw yan sa localized emission o mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan at pabrika sa lungsod. Nakakaapekto rin daw diyan ang mainit na panahon. Nagbabala po mga eksperto sa panganib ng maruming hangin, lalo na sa mga may respiratory condition gaya po ng hika. Payo naman ng mga eksperto, manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at kung lalabas ay magsuot ng N95 o K95 na face mask. Nag-emergency landing naman ang isang eroplano ng Philippine Airlines sa Iloilo International Airport. Galing po sa Dumaguete ang eroplano at bumabiyahe pa Maynila. Sa pahayag po ng paliparan, sinabi nilang nagkulang ang oxygen supply sa cabin nang maabot ng eroplano ang cruising altitude na 32,000 feet. Nakaligtas po o ligtas na nakalapag ang eroplano na may 175 na mga pasahero. May ilang pasahero ang nangailangan ng medical assistance pagdating sa paliparan. Nakikipag-ugnayan na ang CAAP sa Philippine Airlines kaugnay po sa investigasyon sa nangyari. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.